Okay, so welcome to the video number 4 for the 18 story residential building. So sa third video is ito yon. Then sa fourth video, ito yung gagawin natin. So this is the fourth video. So we will be having column section define. Okay, so dito sa manual, reinforcement to be designed in analysis phase. So this will show rebar percentage after running concrete frame design. Then after checking of 6/5 code compliance to strong column weak beam, we will input actual rebar to increase moment capacity of column, knowing the initial rebar percentage from reinforcement to be designed. So pwede namang sa ETABS, gagawin natin is to be designed. Tapos after running, makikita natin yung so ito, pwede itong to be designed ka muna sa simula. Ano ba ito? Nag-model ka, tapos after modeling, run analysis. Tapos pagdating mo sa design, ito ang naka-check. Makikita mo yung percentage, 1%, 2%, or any other percentage. Tapos, ilalagay mo siya, i-input mo dito, yung actual, i-input mo kung ilan yung kailangan. Tapos, reiterate ka. Pagka kulang pa, dadagdagan mo na to be designed ka na. So, ito. Okay. To be checked. So, initial run to be designed. Initial run to be designed. Tapos, pag may nakuha kang rebar percentage, magto-to be check ka. I-input mo dito, tapos to be check. So, ganun yung process. So, sa ngayon, meron tayong column C1, 800 by 1000, 44 yung main bars. Na diameter 25. So, dito sa 800 by 1000 na to, meron akong Excel dito. So, sa column, ito yung column to be checked. So, number 1 is column smallest width, dimension is 300, then 1% to 4.5%. Considered 33% splicing. So, ito lang yung tinatarget kong longitudinal percentage. Okay. Then, meron kang SO. Ayan yung spacing sa joint, sa LO. So, yan yung spacing dito sa LO. So, nandun din to sa manual ng 3-story. Kung ito yung column, for example, tapos ito putol na to. Yan. Elevation ito, elevation. Then ito, ito yung beam. Ito, beam. Ito yung column. So, itong SO na to,
yung spacing yan dito sa part na to, na nasa LO ito, LO, or confinement zone. So, meron yan ng ABC. May confinement zone yan dito. Yan. Masinsin yan dito. So, laging 100 yan eh. Pagka, sa practice, sa industry, itong zone na to, na LO na to, laging ang spacing dito is 100. So, ang nakalagay sa code, ito, number 3, is O shall not exceed 150 and need not be taken less than 100 for LO zone or confinement zone. So, use ISO 100 mm. For outside LO, to mid-height 150. So, ito naman yung outside LO. So, ito naman yung outside LO. Ang tinatawag. Dito naman, 150 naman dito. Yan yung parang kahit, yan yung sa practice na sa industry or sa dito ang spacing mo dyan, 150. Okay, so dito 100 ang spacing. Meron ka ng spacing, ang hanapin na lang natin is, so meron na akong spacing dito. Ngayon, sa beam naman is red. So, sa beam naman is, meron ka ditong yung 2H naman dito sa beam. Meron naman yan ditong masinsin naman dito. Malakas naman ang shear dito sa part na to. Or yung flexural yielding or plastic hinging will occur dito sa part na to, 2H. Yan. Sa column naman is LO ang tawag. LO. Sa beam is 2H. Ito, masinsin yan dito. Kasi dito, ito naman yung joint. Ito naman yung joint ang sinasabi. So, kukunin mo naman dito yung joint shear para ma-design mo naman yung dito, joint reinforcement. Okay? Yan naman yung joint shear. May joint shear ka naman dyan. Iba yan. Pero, karamihan sa practice, pag anong nakuha mo dito sa LO, tapos ibabakal mo na din siya dito sa SO, ay sa joint, halos tama na siya. Ngayon, ang binibigay ng ETABS kasi, dito sa joint na to, ang binibigay niya, kaya laging nakaka-problema dyan, sinasabi, overstress sa joint, kasi yan, yung VC lang ang ginagamit dito ng ETABS. Hindi niya ginagamit yung BS. So, kung meron ka dyan ng VO equals VC plus BS. Ngayon, yung BS dito, yun yung ibabakal mo. Dito, sa joint. Ibabakal mo yan. Ngayon, ang kinakompute ng ETABS, BC lang, concrete alone lang dito sa part na to. Kaya, halos mapansin mo, laging bagsak dyan. Pero pagka ginamitan mo nito, kinuha mo yung BS, tapos, meron kang equation na makukuha mo yung spacing dyan, yung nandito din sa manual. Kalimutan ko lang ang spacing. So, meron kang VS equals VO minus VC. Parang ganito yung ito yung VS mo. Tapos makukuha mo yung spacing ng dyan, ng shear reinforcement dyan. S equals AB FY D all over VS. So AB mm squared, FY Newton per mm squared, tapos mm. Okay, so babalikan natin yan. Meron yan dito sa manual.
Okay, so ang sinasabi ko lang yung sa joint, pag E-tabs, hindi niya nako-consider yung BS doon. So BC lang, sa BC niya lang chine-check kaya laging bagsak. Ngayon, pag binakalan mo siya ng ng bakal mo doon sa LO, pag binakalan mo nito, pag sinunod mo ito doon sa joint, laging pumapasa na yun. Then we'll have a example for that, how to compute. Okay, so dito meron akong size, ito 800 saka 1000. Ngayon dito, kailangan mo ditong i-comply ito. Itong equation na to, ASH, yan yung kukunin natin sa shear ductile transverse reinforcement. Yan. Ito yung formula A and B. So A greater of A and B. So ito naman ang laging mataas diyan. Okay, so meron kang AG, meron kang ACH, meron kang F prime of C, FYT, meron ka. Then meron kang hahanapin mo yung ASH. Ay, meron kang S and BC. So itong S na to, yan yung spacing na SO. Ito yan. So yan, nilocate na natin yan. Sa LO is 100 ang gagamitin natin, and sa outside LO or sa ties 150. Kaya meron ka na nito, may value ka na nito, may value ka na ring BC. So yung BC na yan is ito yan. Ito ACI ito. Kung dito yung direction ng shear mo, ito yung BC na gagamitin mo. Okay, then kung dito naman sa Y direction, for example, so ito naman yung BC na gagamitin. Okay, so pag compute ng ACH, makukuha mo na yung ACH kasi meron kang spacing. Ito, meron ka na. Yung S na yan. Kung sa LO ka compute, SO yan, so 100 yan. Then yung BC, meron ka na. Tapos yung AG is column section lang. Tapos ito area of core. Ito ay prime of C, material ng concrete. Then ito yung material ng rebar, ties. Okay. Then ito yung SO, meron din dito. Pag pinasa mo to. At ito. Ang HX dito, ito yung HX or XI is not to exceed 350. Ngayon, dito daw sa spacing of transverse reinforcement shall not exceed the smallest of A through C. Or as calculated nito, pag kinalculate mo ito yung HX mo na 350. Ito, not exceed 350. So, basically, may value ka nyan. Then 100. Kung maging 350 yan, so 0 ito, kaya 100 yung SO mo. Okay. Tapos, meron tayo ditong, kung sa E-tabs ang titingnan mo, halimbawa ito, nag-define ka sa E-tabs, sa direction na to ng shear, let's say this is ASH2. ASH2. Ang kinocompute natin na ASH, ito yun, no? Ito. Yung ASH na area yan ito. In this direction. So, kung dito ka sa E-tabs, kailangan pag lagay mo pa lang ng dimension na gagamitin mo, ito, nakukompute mo na to. Pag nakompute mo yan, ibig sabihin, nakukompute mo yung number of legs, makukompute mo kung ilang piraso yung ilalagay mo dito. For example, ito. Ayan, dalawa yan. 1 and 2. Tapos meron ka dito sa labas. So, ibig sabihin nito, at this direction, or ASH to,
So, ito yung 2 direction. Meron kang 4 na legs. 1, 2, 3, 4. Yan. Pag input mo pa lang ng value, kailangan alam mo na to. Para pagdating mo sa detailing, alam mo na kung paano ang orientation ng bakal mo. So, 4 ka dito. Then, kung considering sa shear naman dito sa left side, ba ganon, for example, ito yung 3. So, ASH3, kasi ano siya 2 and 3 yung A-tabs Yung 1 niya is perpendicular sa'yo, along length. Okay? Then, ASH3 is, ito naman yung kinocompute mo. For example, ito. Yan. Dalawa. So, isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Yung sa labas pa. Ayan. So, pag input mo pa lang ng dimension, alam mo na agad ito dapat. Ngayon, dito sa Excel na to, pag input mo pa lang dito ng dimension, pumunta ako dito sa, dito. Pag input mo dito, pag input ko nito ng B and H, meron kang F' of C, meron kang FY, FYT. Ito yung sa ties. Main diameter, vertical bar, tapos yung hoops mo, yung lateral ties, yung yung ASH2 and ASH3, ibibigay niya sa'yo, yung squared, ito na yon. Ito naman yung SO mo, 100. Sa LO ito, part sa confinement zone, tapos may concrete cover ka. Itong mga dilaw na to, ito yung editable. Yan. Tapos yung itong mga red na to, may formulas na to. Tapos ito na yung ibibigay sa'yo. Number of legs along 3 direction face, 6. Ibig sabihin, pag nag-input ako sa A-tabs ng 800 by 1,000, so, ito yung section, ito yung 800, tapos ito yung 1,000. Yan. So, along this direction, balikan ko yung A-tabs. So, ito yung 800 at that case. Tapos, ito yung 1,000. So, ibig sabihin nun, binigay sa akin 6 ang kailangan kong legs. So, dapat dito, sa part na to, meron akong 6 na bakal na vertical bar para meron kakapitan yung 6 na yun. Or pwede kong lakihan to, yung hoops ko, gawin kong 16mm. Ayan, 3 na lang ang kailangan, saka 4. Ayan. Pero kung sa 12, okay naman ako sa 12. Tapos 414. Or pwede ka mag 275. Pag nag 275 ka, medyo mas marami ang makukuha mo. 414, pwede rin. So ito, mayroon tong drop down. Ito naman sa F' of C, input lang ito. Halimbawa, 8,000. 8,000 divide 145. Yan yung megapascal mo. Kung may iba kang value, for example, ito, equals 5,000 yung column mo, or 3,000, whatever, 4,000. Pinapakita ko lang, ang input dito is megapascal. So, 4,000 PSI, divide 145, 28 megapascal. So, ito yon 28. So, balik natin to sa 55. Okay. Ito na yun ibibigay sa'yo. Ito yung formula sa taas. Ito yan yung 0.3. Yan, yung 0.3 AG ACH minus 1. Yan, ito yon. Tapos ito. Tapos meron ditong additional corner bar. Meron lang akong nilagay dito kung may additional ba or wala. Kasi sa actual, pwedeng magkaroon ng bundle sa kanto-kanto. Yung sa kanto mo, pwedeng tigda 2, i-yes mo to. Kung may additional ka naman, 2 or 5. Basta ito lang ang tinatarget natin doon na makuha natin. Ito lang sa simula. Yan ang kailangan natin makuha. Pag na-establish mo na to, meron ka ng initial na column 6, 7 ang nakuha natin. Ibig sabihin, sa A-tabs natin, pupunta ka sa A-tabs.
define section, frame section. Add new property, column, tapos ito, sabi sa atin ay meron kang 800 by 1000. So ang input ko is ito, kakopy ko to. Tapos ito is 8,000. Tapos ito 1,000. Ito is 800. Tapos punta ako dito. Grade 60 and grade 40. Pero ano to, 18 story. So dapat grade 60 ako dito. 18 story to. Grade 60. Tapos to be check 40. So kung meron akong 44 doon, kung meron ako ditong 67, ang total niyan is 40. Kasi 67 yan eh. 40 ang lalabas doon. So 6, 7 na anong ginamit ko dito? D25. So ito kasi ano na to, predetermined na to. Nirun ko na to. Hinanap ko na tong mga value na to. Dito 12. Ito hindi tine-check ng etabs. Hindi yan chine-check. Parang ano lang yan. Ilalagay mo lang confinement bar. Pero pagdating mo dun sa ano niya, ibibigay sa iyo sa ties. Hindi ibibigay sa iyo doon yung base process. Tapos yung yung AS2 pa rin, ito pa rin ang yung ibabakal mo doon. Dapat ito ang ibabakal mo. Kasi yung dito, hindi niya naman kinocompute yan ng etabs. Ang ibibigay sa iyo yung galing sa process. So ito halos wala lang din ito. Kasi ayan. 6 and 7. So ang total nito is 6, 7. So itong 6 na to along 3 direction, ito yan. Ito yung along 3 direction. Ito. So ito yung 6 na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ito naman yung sa along 2 face 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ang total longitudinal forces nito is 7 kabilaan, 7 plus 7, 14 plus ito plus 8. Yan yung total na number of bars niyan. So ibig sabihin 25 yan. So 7 plus 7 each base plus 4 plus 4. Hindi, 22. Okay, 22. Pero sa nakuha ko dati, 44. So ibig sabihin, bundle of 2 yung ginawa ko. Kasi ano na eh, predetermined ko na yun eh. So let's say bundle of 2 ako dyan. So ibig sabihin ito ay 12. Ito ay 14. Okay. So ito pag in-okay ko to, yan. Ganito yung lalabas.
Pero ang size ko, lateral size ko is 6 lang daw ang nandito. Ito yon 6. Tapos yung isa 7. So, ibig sabihin, ibabundle ko siya, bundle of 2. Pag binundle of 2 ko, ganito na yon. So, pag dinrawing ko siya, dalawa yung pula dyan, dalawa yan na ano na yan, vertical bar sa kanto, dalawa. Basta bundle. So, bundle siya, bundle. Yan, ganyan. Kabilaan din, halos bundle. Yan, pwede ito sa ETABS. Sa ETABS naman, equal AS ka naman. Pero sa detailing mo, nakabundle yon. Okay? So, clear. Click OK. So, click OK ka yun. So, meron na. Ayun na. Tapos, yung pangalawa ko is C1, 800 by 1,000, 44 na, diameter 32. So, yan yung mga nakuha kong column, section, and rebar. So, ito, i-right click ko lang dito, tapos add copy. Tapos, ito type ko, C1, 800, diameter 32. Puntahan ko to. Papalitan ko lang tong 32. Okay, then click OK. Nakatubig-click ako. Click OK ko lang yan. Ayun na siya. Tapos ito, C2, 800 by 1.5, 48 na D28. Add copy. So, 800 by 1.5, so diameter 28. So, ito 800 by 1.5. Ayan. Then, dito, ito is 44 ito. 14 by 12. So, 1.5. So, kailangan natin dagdagan natin ng 4. So, pwede ko itong dagdagan ng 4 dito. I mean, 18. Ayan, 44 na yan. Ay, 48 na. Click OK. Next is 800 by 1.5 na 1,000 by. Okay, so buksan ko lang yung model na tapos na. Then, tapos na rin yung running ito, analysis and design. So gagayahin ko na lang ito kasi ito naman yung predetermined. So sa C1 is 10 and 12 pala yung ginamit ko dyan. So ito. So 10 and 12. So ang ginamit ko dyan is 16 mm. So 3 and 4 nga lang ang kailangan niya. So kaya dito sa 10 and 12. So sa 10, pagka bundle of 2 ka, so ibig sabihin meron kang 5. So 3 lang yung kailangan mo. Then ang ipoprovide mo is 5 legs. Okay, so 10 and 12. So gayahin ko na lang ito. 10 and 12. Okay. Tapos yung C1 na 800 by 1,000 is ito yan eh. 10 and 14. And 14. So, ang isang consideration nyan is, pag meron ka dito, ng bakal,
So, 1, 2, 3. Ang consideration nyan is, ito ibabundle ko. Kasi pagka hindi mo binandil-bundle yan, masikip. So, yan. So, ito, knowing na 800 ito, tapos meron kang 10, ito, 10 ito. So, pagka hindi mo siya binandil, masikip yan masyado. So, meron din tayong ano dyan, clear rebar spacing na sinusunod. So, yung 1.5 dB, ito may formula din yan. So, kailangan 1.5 dB or 25 mm yung clear na spacing. Okay. So, itong modifier na to, leave as 1 lang ito. Click OK. So, 10 and 14. Gagayahin ko lang itong nasa tapos ng ano para parehas ang result na makukuha natin. 800 by 1.5, 12 and 14 na 28. And 14. Okay. Next, save ko to. Then next is ito. C2, 800 by 1.5 na 60. Diameter 36. So, 12 at 20. Dapat add. So, add copy of property. Na-modify ko siya. So, ito. Ulitin ko na lang ito. Twelve, 14, 28. Next is itong C3. 900 by 900. 32, 36. Ten na 32. 10 na 36.
Okay, so yun yung mga column na nakuha ko. Okay. So ito, balikan ko to. Mali yata yung ano nito. Ito. 800 by 1.5 ito eh. Okay. Then yan yung columns. Ayun, yung columns kasi na yan. Puntahan ko nga to. Ito yung columns. So, balikan ko lang ito yung joint. Okay. Tapos ito naman ito yung LO na part. So, may sukat yan. Ito. LO. LO yan sa above floor. Ito LO sa bottom floor. Ngayon, may P yan dito. May P. PU kung sa design. So, may PU ka dyan. Ngayon, kaya naging confinement ito. Kasi yung PU dito, itong part na to, so malakas ang axial and lateral. So, pag nagsabay-sabay na yan, itong part na to, ito yung nag-yield. Tawag dito, nagiging plastic hinge. Tapos, may ano ako dito. Ito naman yung sa beam, may 2H ka naman dito. 2H. Ito naman yung LO. So, ito, pag may P ka dito, pag nag-plastic hinge siya, ibig sabihin, nag-crack yung concrete mo. Pati ito, nag-crack din ito. Mag-crack dito sa part na to. Itong mga part na to, yan yung mga magka-crack. Okay? So, pag nag-crack yan na, ano na yan, na part na yan, plastic hinging yung tawag doon. Ngayon, tinawag siyang confinement zone kasi kino-confine niya yung area na to, yung part na to ng concrete, i-confine niya. Kasi pag may pika dito, ang tendency dito ng ng concrete palabas. Mag-burst out 'yan. Ito, mag-burst out 'yan yung concrete diyan. Ngayon, para hindi siya parang hope tension ang idealization, hope tension. May pika dito, may P. Itong kaya tinatawag dito hopes reinforcement ang tawag diyan or confinement reinforcement kasi ito mag-burst out. Ngayon yung concrete mo puputok yan, lalabas yung concrete. Ngayon para hindi siya maging ganun ang action niya, lalagyan mo ng hopes reinforcement or SO. Kaya masinsin yung mga bakal diyan. Ganun din dito sa girder or sa beam. Ito. Okay, so yun yung theory behind that. And yung kung ano ba ang gamit nun. Okay, next is punta tayo dito sa so yung columns, okay na. Then beam define section. Ang beam na ginamit natin dyan is so, puntahan ko na itong original na to. Meron tayong 250 by 400. So, sa next video na lang natin ito isama. Okay? Kasi medyo mahaba na itong Okay, then column definition lang yung nauna. So, ito naman is susunod ng video. Video number 5. Okay?